Tinapay mula sa langit. A daily morning devotion with CRC family. Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Ako po si Julie Kahinde ng CRC Taal Batangas Daughter Church. Muli, samahan niyo po ako sa ating programang Ang Tinapay Mula sa Langit, ang pang-araw-araw nating debosyon sa salita ng Diyos. Ngayon po ay ating tingnan ang kapahayagan ng Diyos mula sa Aklat ng Hukom, chapter 21 verse 1 na may pinamagatang A Curse on Giving Daughters in Marriage to the Tribe of Benjamin. Bago po tayo dumako sa pagbabasa ng kanyang salita, tayo po muna ay sumandaling manalangin. Purihin ka o Diyos, Diyos na makapangyarihan at dakila sa lahat. Maraming salamat po sa buhay at kalakasan na ibinigay mo sa amin. Dalangin po namin, pangunahan kami ng banal na Espiritu sa aming pag-aaral ng iyong salita. Buksan mo po ang aming mga isip at mga puso sa mga aral na gusto mong ibahagi sa amin. At patuloy na maging buhay ito sa aming mga buhay. Ito po isamot dalangin namin sa pangalan ni Jesus. Amen. Sabayan niyo po akong basahin ang salita ng Diyos mula sa Hukom chapter 21 verse 1. Ang kalalakihan ng Israel ay nagtipon-tipon sa Mispa at nangako kay Yahweh. Ang sabi nila, hindi namin pahihintulutan ng aming mga anak na babae na mapangasawa ng mga Benjaminita. Salamat po sa Diyos sa kanyang salita. Dahil sa matinding galit at bugso ng damdamin, umantong sa padalos-dalos na pangako ang mga Israelita. Ang kanilang pangako ay hindi nila pahihintulutan ang kanilang mga anak na babae na mapangasawa ng mga Benjaminita. Hindi lang ito simpleng pangako sa isa't isa, kundi pangako nila ito sa pangalan ni Yahweh. Ibig sabihin, napakaseryoso ng pangakong ito. Ginagawang pinakamataas na saksi ang Diyos at may parusa ang sino man lalabag. Nagsimula ito nang halayin at patayin ng mga lalaki sa Gibeya ang asawa ng isang Libita at nag-udyok sa Libita na hati-hatiin ang katawan ng kanyang asawa at ipadala sa bawat tribo ng Israel. Isang krimen na lalong lumala nang tumanggi ang mga Benjaminita na isuko ang may sala at sa halip ay pinili pang makipaglaban. Dahil sa digmaan, naubos ang mga kababaihan ng mga Benjaminita at 600 na lang ang kalalakihan ang natira. Ang padalos-dalos na pangakong ito ay nagdulot din ng malaking problema sa mga Israelita dahil maaaring mawala ng lubusan ang mga nasa lahi ni Benjamin, isang tribo ng Israel, ang sarili nilang kalahi. Ano po ang pinaparating nito sa atin? Isang paalala sa atin na huwag po tayo magpadalos-dalos sa pagbitiw ng mga pangako, lalo na kapag nasa mataas tayong emosyon dahil maaaring ito'y ating pagsisihan sa huli. Ang galit ay madaling mapawi, ang emosyon ay umuho pa, pero ang mga naging actions natin habang tayo ay galit ay hindi na natin mababawi, lalo na kung tayo ay nakapagbitiw ng mga salita tulad ng mga pangako. Huwag din natin gamitin ang pangalan ng Diyos kung tayo nangangako, lalo na sa kung ang mga pangako ay dahil sa bugso ng damdamin. Ito'y paglapastangan sa pangalan at kabanalan ng Diyos. Matuto muna tayong mag-isip, humingi ng gabay bago tayo magbitiw ng mga salita, lalo na ang mga pangako. Kailangan muna nating payapain ang ating mga emosyon, lumapit sa Panginoon sa pamamagitan ng panalangin upang hingin ang kanyang gabay at isiping mabuti ang maaaring maging bunga o resulta ng ating mga ipinangako. Sinasabi nga sa mga ngaral, chapter 5 verse 2, huwag kang pabigla-bigla sa pananalangin, isipin mo munang mabuti ang ipapangako mo sa kanya sapagkat nasa langit siya at ikaw ay nasa lupa. Mag-ingat ka sa pagsasalita. Tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po sa mga aral na hatid mo sa amin ngayon. Na huwag kami magdesisyon, gumawa ng mga bagay lalo na po ang mga ako ng padalos-dalos. Salamat po sa pagpapaalala sa amin na maging maingat kami upang hindi din po kami magsisi sa bandang huli. Patuloy po namin ilaladalangin ang karunungan na nagmumula sa iyo at lakas upang magawa po namin ang naaayon sa iyong kalooban. Salamat po Panginoon. Ito po'y dalangin namin sa pangalan ni Jesus. Amen. Maraming salamat po sa inyong pakikibahagi sa ating programang Ang Tinapay Mula sa Langit. Muli niyo po kaming samahan bukas ganito ding oras sa pagninilay ng salita ng Diyos. Malaya niyo pong i-share ang video na ito upang maging daluyan din po ito ng pagpapala sa iba. Muli, magandang umaga at pagpalain po tayong lahat ng Panginoon.